Ang hardin ng teknolohiya. Sa isang malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin at ang mga insekto ay nagkakantahan, nakatira ang magkaibigang Paro at Pasi. Si Paro na may pakpak na kumikinang sa araw ay may hilig sa kulay at kagandahan, at si Basi naman na masipag at matalino ay kilala sa kanyang husay sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ngunit isang araw, napansin ni Paro at Basi na ang kanilang minamahal na hardin ay nanghihina. Ang mga bulaklak ay nalalanta at ang lupa ay natutuyot. Basi, kailangan natin gumawa ng paraan. Ang mga bulaklak ay namamatay. Oo, Paro. Pero paano? Ang ulan ay hindi dumarating. Alam ko na, gamitin natin ang teknolohiya. Gumawa tayo ng sistema ng patubig. Teknolohiya? Pero hindi ba mas maganda kung natural lang? Pero Basi, pwede tayong gumamit ng solar panel para sa enerhiya at mga sensor para malaman kung kailan kailangan ng tubig. Sustainable ito. Parang maganda nga iyan. Sa tulong ng kanilang kaalaman sa teknolohiya, nagsimula silang gumawa ng sistema ng patubig. Si Basi ang nag-ayos ng mga tubo at pump, habang si Paro ang nagdisenyo ng paraan kung paano dadaloy ang tubig at naglagay ng sensor. Nang matapos ang kanilang proyekto, pinagana nila ang sistema. Ang mga sensor ay nagpadala ng signal at ang tubig ay dumaloy sa mga tubo upang diligan ang mga bulaklak. Ang halaman ay muling nabuhay. Basi, nakita mo? Ang teknolohiya ay nakatulong sa atin na alagaan ang kalikasan. Tama ka, Paro. Ang galing natin. Ang ganda pala kapag pinagsama natin ang dalawa. At sa gayon, ang hardin ng teknolohiya ay umundad. Salamat sa pagtutulungan nila Paro at Basi, natutunan nila na ang teknolohiya ay maaaring gamitin para sa kabutihan ng kalikasan. Tandaan natin na ang teknolohiya ay isang kasangkapan na maaaring gamitin para sa mabuti. Kung gagamitin natin ito ng tama, maaari nating mapangalagaan ang ating kalikasan para sa mas magandang kinabukasan.